Ito ang Istorya Pinas. Oh my God! Grabe to. Sa gaganapin na hearing sa Senado, wala na daw balak di umano magsalita o magbigay ng komento ang mga sangkot sa ilegal na pogo gaya ni Alice Guo o Guo Waping at lalo na ni Cassandra Leong sa harap ng mga pagdinig sa Kongreso o sa Senado. Sa isang pulong balitaan, sinabi ng kanyang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio na ayaw na ni Cassandra Ong na mapahiya at masailalim sa tilay public shaming. Hindi na raw kaya ni Ong na humarap pa sa mga legislative probes, Senado man o Kamara. Sabi ni Topacio, mas pipiliin pa niya ng kanyang kliyente na makulong kaysa naman daw mapahiya sa harap ng milyong-milyong mga tao. Dahil dito, makikiusap daw sila sa Senado na i-excuse muli si Cassandra Ong sa pagdinig nila sa Lunes. Ano ba talaga ang balak ng mga sangkot sa ilegal na pugo kagaya ni Alice Guo at Cassandra Leong? Bakit sa mga tanong sa mga nakaraang hearing ay pareho lang sila ng sagot ni Alice Guo at Cassandra Leong? Totoo ba napapangalanan na ang diumano politiko na nasa likod ng bigating ilegal na pugo? Bakit mas pipiliin pa ng mga akusado na makulong kaysa humarap sa mga pagdinig sa Senado o sa Kongreso? Kaya basahin natin ang komento ng mga dismayadong madlang netizen. Nasa government mga matataas sa pugo kaya hindi aamin mga yan. Puro refuse lang ang sasabihin yan. Kaya dapat tuloy na lang sa kulungan. Sayang lang ang panahon ng mga senador dyan. Wala din sila mapapala kung ganyan. Dapat yung mga ganyang tao diretso kulong na puro kasinungalingan lang naman sasabihin yan. Sayang lang yung oras at hearing dyan. Papahabain nila ang investigasyon hanggang sa matatakpan ng ibang kaso. Niluloko nyo lang ang mga sarili nyo. Sana na lang may mag-imbestiga sa isang senador at pakantahin na ang mga Ong at Guo para malaman ng mga protektor nila na desidido magpakulong itong si Alice Guo at saka si Cassandra Leong. So, yan po ang sitwasyon sa ngayon. Kung matandaan natin, nahuli sa Indonesia itong dalawa. Naunang nahuli si Cassandra Leong at saka si Sheila Elgo na akala natin ay kapatid ni Alice Lialgo pero hindi pala. Pagkatapos nila mahuli sa Batam, Indonesia, kasunod nun, nahuli naman ng Indonesian police na napakagaling na magmanman, hindi kagaya ng Pilipino na police. Nahuli ito, pinpointed, bingo, kung saan napapuntahan ng mga Indonesian police. Pagkatok, paglabas, ang nagbukas ng pintuan si Alice Guo. Lahat sila ngayon na nandito sa Pilipinas, ayaw na po magsalita. Sa huling balita, nagsalita na po yung abogado ni Cassandra Leong at na si Ferdy Topacio na siyang abogado rin ni Kibuloy at abogado ni Teves na kahit ikulong pa daw sa Women's Correctional si Cassandra Leong ay hindi na siya magsasalita. Ngayon, kung hindi na siya magsasalita, talakayin muna natin ano ang dahilan na binigay. Ang dahilan na binigay, hindi niya raw kaya ang pagpapahiya sa kanya ng mga tanong ng mga kongresista. Yun ang sinabi. Makatwiran ba yan? Well, kung sa lahat ng Pilipino na umaasa sa investigasyon ng Senado at Kongreso, ay hindi makatwiran yan. Pero sila rin po ay may karapatan din sa ilalim ng batas. Nasa kanila kung ayaw nila magsalita, nasa kanila rin kung gusto nila magsalita. Kung ayaw nila magsalita, sila ay kakasuhan ng tudo at walang patawad. Paano naman si Alice Guo? Si Alice Guo, sinadya pala niya yung hindi siya magpiyansa sa kaso na sinampa sa kanya sa
Regional Trial Court, Branch 109 sa Tarlac City. Bakit niya sinadya na hindi magpiyansa na pwede namang piyansahan? Isa po ang pakay. Para magkaroon ng harang o pader na hindi siya pwedeng persahin na magsasalita. Ang katwiran niya, Your Honor, I invoke my right to remain silent and I invoke my right against self-incrimination. Ano ibig sabihin yan? Karapatan din po yan sa ilalim ng ating konstitusyon na ang isang tao ay hindi mo pwede pagsalitain ng isang bagay na sa tingin niya ay siya ay makakasuhan ng krimen. Hindi po ninyo masasabi na hindi nyo maintindihan. Malapit po yan sa tinatawag na kung aarestuhin ng pulis sa isang tao, sasabihin ng pulis sa Miranda rights. You have the right to remain silent. You have the right to an attorney, and if you cannot afford, the government will provide you with one. Kung sa Amerika pa may karugtong bayan, you have the right to a phone call. And whenever you talk, anything you say may be used against you. Ganun po ang Miranda rights. Kung may right to remain silent sa Miranda rights pa lang, with more reason na may Miranda rights din sa loob ng Senado na tinatanong ka, sa loob ng Kongreso na tinatanong ka. Ang pinakaunang karapatan na hindi mo pwede matanggal sa akusado ay kung sasabihin niya, I invoke my right to remain silent. Bakit? Konektado yan sa tinatawag na right against self-incrimination. Ano naman sa Tagalog ang right against self-incrimination? Karapatan laban sa paglalagay sa kanyang sa sarili na makakasuhan siya ng criminal case. Kung ano man sasabihin niya, baka makasuhan siya. Yan po ang masagwa at malungkot na katotohanan sa ngayon. So in other words, sinadya ni Benhar Abalos at ng kanyang kakampi na walang iba kundi si BBM. Sinadya nila na hindi isuko sa Senado si Alice Go. Sinuko nila sa korte. At sinadya rin nila, kita mo yung kabastusan, ha? For the first time in history, ngayon lamang ako nakarinig ng akusado na ayaw magpiyansa. Marami naman siyang pera. At ginusto pa niya na hindi siya magpiyansa at siya nakakulong sa PNP Custodial Center at siya ay control ng Regional Trial Court. Bakit? Para sa tuwing gustuhin ng House of Representatives at Senado na ipatawag siya, magpaalam muna sila sa korte. Ganun po ang nangyayari ngayon. So, mabuti na lang, yung judge ngayon sa RTC Tarlac Branch 109 ay pumayag kaagad sa request ni Risa Hontiveros na titistigo si Alice Go sa Senado. But then the problem is, can Risa Hontiveros, Win Gatchalian, and other senators compel Alice Go to speak? The answer is a big doubtful no. Bakit doubtful? Duda na. Hindi na yan magsasalita. Sasabihin kasi klaro, may kaso eh. Yan po ang resulta niyan. So, ibig sabihin, nakikita ko dito na mayroong sabwatan na nangyayari sa gitna ni Abalos na siyempre sumusunod lamang sa utos ni BBM at ng ombudsman na si Samuel Martires. Isampa nila kagad ang kaso para pwede nila ngayon gamitin nila ni Alice Go na hindi pa sasalitain. Ganon din si Cassandra Leong.
nagsakit-sakitan sa House of Representatives. Bumaba ko ng sugar niya, bumaba ko ang kanyang blood pressure. Kaya, winheelchair siya, at nung dumating na pagkatapos nun, nagpumayag na siya na magsasalita ng lahat. Pumayag na nga siya na pipirma ng waiver na papayag siya na buksan ng lahat ng kanyang bank account. Pero ngayon, ayaw na, binawi na. Ibig sabihin po, may mga kamay na malalaki rito sa likod na gumagalaw. At ang pakay po, ladies and gentlemen, dapat maghanda na po kayo Pilipino. Maghanda na kayo. Makikita na ninyo ang pinakawalang hiya na mangyayari sa buhay ninyo, makikita nyo ngayon. Ang ugat lamang dito ay pera, bilyones na ibibigay ni Alice Go at saka ni Cassandra Leong na magagaling sa boss nila, ang dalawa, iisa lamang ang boss nila. Para gagamitin na sa kampanya at ibulsa nila. Ganon po ang kwento sa likod ng lahat ito. Kaya po, planadong-planado ito pati pag-raid ng PAOK. Pati PAOK kinasangkapan dito. Sinadya po yan na i-raid para makalikom sila ng pundo gagamitin sa eleksyon sa 2025. So ngayon, sa kaso na sinampa laban kay Alice Go, ang tawag sa kasong yun, maliban sa trafficking, ang trafficking kasi, ang kaso nito ay yung pagsagawa mo ng isang aksyon kung saan nagre-recruit ka ng mga tao at gagamitin mo sa pag-abuso sa trabaho at yung pinatay nyo pa. Kung ayaw magtrabaho, pinatay nyo pa. Yan ang trafficking. Nagiging qualified trafficking. Non-bailable. All right, non-bailable. Tapos, ang kaso naman isa sinampa sa kanila na kung saan kasama si Cassandra Leong kay Alice Go sinampa pero dinawit si Cassandra Leong. Bakit? Para malagyan ng legal na busal ang kanilang bibig na hindi sila pwede pasalitain. So, ang kinaso, 32 counts of money laundering case laban kay Alice Go, kasama si Cassandra Leong. At kasama pa rin siyempre mga Pilipino dyan, kasama si Dennis Cunanan. Kasama ang iba pa dyan. Ano ba yung kasong money laundering na kriminal? O ito, para maintindihan ninyo, sa simpleng Tagalog, ang kasong money laundering, ikaw ay makukulong kung ikaw ay nagtransaksyon. Ang transaksyon, pag sinabi mo, bumili, o nagdeposito, o bumili kung ano, ginamit mo yung pera, pero yung pera na ginamit mo, napatunayan na nanggaling sa masama. Yung masama, ibig sabihin, krimen. So, ang pwedeng krimen na pinanggalingan niya ay droga. Wala namang iba ditong pinagbasihan to. Kasi nga, yung pugo-pugo nila na ginagamit, lumalabas na puro scam. Hindi yung pugo na dito yung sugal, dito yung casino, pero yung tayaan dun sa China. Iba yun. Ito dito, nakikita mo scam. So, ibig sabihin, may pinapasok na pera ng droga galing China, pinadaan sa QJJ Enterprise ni Alice Go at mula doon sa pundong yon, kinuha yung bilyong-bilyong pera, halos 7 bilyong piso at ginamit na pampatayo ng building ng Pugo dyan sa likod ng munisipyo ng Bamban Municipal Hall. Yan yung Pugo sa Banban na pag-aari ng Baufo Corporation. Ang Baufo Corporation ay tinayo na siyang magmamayari ng mga gusali at lupa. Ang tanong, saan nanggaling ang pera? Na-discover na yung pera nanggaling sa China, pinurwad, pumasok sa account ng QJJ. Ito ngayon ang pinaka-problema natin. Nanggaling sa labas, paano mo mapatunayan na droga pinanggalingan yan? Kung
hindi na magsasalita si Alice Go, kung hindi na magsasalita si Cassandra Leong. Napakahina o sinadya nila yan. Kasi kung ako ang nangungulo, kung ako ang Pangulo ng Pilipinas, ang gagawin ko, hindi ko ibibigayan yung trabaho sa mga sekretary ko. Ako na mismo ang kakausap kay Alice Go at saka Cassandra Leong at ako na mismo aalok sa kanila, hindi kayo mabibilanggo. Protektahan ko kayo, magsalita lamang kayo, ituro ninyo ang Chinese drug lords o di kay si Duterte o si Michael Yang na sa likod nito lahat. Dapat sana ganun ang ginawa. Ngayon hindi. So ngayon, kung hindi, ano ibig sabihin yan? May posibilidad pa po na mangyari na matatalo ang Philippine government sa kasong money laundering. Bakit? Matatalo ang Pilipinas, pamahalaan ng Pilipinas sa money laundering kung hindi mapapatunayan na galing sa masama ang pera na ginamit sa pagpapatayo ng pugo. Ganun lang kasimple lang po yan. Kita nyo na yung talino nila ginagamit sa kasamaan at kinakasangkapan dito ni Marcos si Abalos. Gusto lang nila makuha yung pera. So ngayon, kung matatalo ang Pilipinas, anong ibig sabihin yan? Mapipwersa ang Court of Appeals na magbibigay ng utos dahil sa hindi nyo napatunayan na galing sa masama ang pera ni Alice Go, ni Cassandra Leong, ay ibinabalik na ng Court of Appeals kay Cassandra Leong tsaka Alice Go yung pera na bilyon-bilyon. Ganun lamang po ang magiging epekto niyan. So sino niyan may pakana niyan? Walang iba. Sino ba nagsumundo kay Alice Go? O sino sumundo kay Lialgo, kay Sheila Lialgo at Cassandra Leong? Di ba kayo rin? Ay, grabe. Ngayon, kinasangkapan ni Abalos diyan yung abogado ni Alice Go na si Stephen David. Joseph Stephen David. Kinasangkapan niya na advisean mo ang client mo na huwag na magsalita at gagamitin ang legal na dahilan na right to remain silent at saka right against self-incrimination. All right. Subukan natin kung magsalita. Pinupusta ko. Sa pagdating sa Senado, kukunti lang isasabihin ni Alice Go. Ang hinahabol sana natin kung sino ba ang sa likod, kanino nang galing ang pera. Yan ang hinahabol natin. At kung malaman natin kung kanino magagaling ang pera, alamin pa natin ngayon kung sino, kung paano, kung saan nanggaling ang pera, kung nanggaling ba sa drug lord yan o hindi. Pero ako man ang tanongin ninyo, wala pong ibang dahilan niyan kundi drugs nanggaling ang pera na yan. So, pumapadakpak pa kayo kay BBM kasi nakuha si Alice Go. Hindi man lang kayo papasalamat sa Indonesia na siyang naghirap para mahuli. Pumapalakpak pa kayo, hindi nyo alam. Si Duterte sa likod niyan. So ano ngayon? Parang may kutsabahan sa gitna ni BBM at saka ni Duterte. Na kunwari, nag-away-away. Paghati-hatian nilang bilyong-bilyong pera. Ang kamay ni Michael Yang tsaka ni Duterte nandyan yan. Ladies and gentlemen, sa Pilipinas po, there is no such thing as permanent enemies. Only permanent interest. Basta pera-pera na po, kahit magpatayan ay nawawala yung galit. Napaghatian yung pera. Yan po ang nangyari sa Pilipinas. So, ano na ngayon nababasya natin? Ngayon, para sabihin ko sa inyo, hindi ko nagmamarites. Akin ipakita yung balita. Yan. Una, ipakita ko yung kay Cassandra Leong. Tingnan niyo yung balita kay Cassandra Leong. Masisisi niyo ba si Attorney Ferdinand Topacio dito?
Nagtatrabaho lang siya, abogado lang siya. Kahit sabihin natin na siya nag-advise, yan, Cassandra Ong no longer wants to testify in legislative probes. Lawyers, ang mga lawyers na dyan, si attorney Topacio, tsaka yung kasama ni attorney Topacio. Ayan, si Cassie Ong. So, ano na ngayon ang natin? So, ang nangyari, hinuhold up ang Pilipinas sa ginagawa nitong ating mga opisyal mismo sa bayan. Inanunsyo na kanina ng kanyang abogado na si Ferdinand Topacio sa isang media forum sa Kamuning Bakery Cafe sa Quezon City na magpapadala sila ng sulat sa Senado na ayaw na magsalita si Cassie Ong at willing si Cassie Ong na makulong habang buhay. Hindi siya magsasalita. Basahin ko yung sinabi ni Attorney Topacio. Hindi na po kaya ni Miss Cassandra Leong. Kung gusto niyong ikulong, kulong niyo na po. Sabi niya, kahit sa Women's Correctional, tatanggapin ko na. Huwag lang akong pahiyain niyo sa harap ng milyong-milyong mga tao. She does not want to testify. Yan po ang sinabi ni Topacio na kanyang binigyan na ang kanyang sinabi kung anong sinabi sa kanya ni Cassandra Leong. So maalala mo noong September 4, nandun siya sa House of Representatives, natigil ang tanungan sa kanya at kinarga siya sa wheelchair. Kasi bumagsak ang blood pressure niya at saka blood sugar. At hanggang ngayon ay nasa ospital pa siya. So yan po. So ngayon, anong mawawala natin sa atin? Ulitin ko, bago yan, iangat ko muna yung kay Alice Go naman. Ito naman ang sabi ng abogado ni Alice Go. Lawyer, pending cases we keep Alice Go from telling all. Kakunti lang sasabihin niya, hindi niya siya magbabanggit kung saan nanggaling ang pera na ginamit niya. Paano ngayon yan? Paano ngayon yan? Miss Pyra Lucas, na chairwoman ng United Filipino Against Crime and Corruption, na nandyan siya ngayon sa Zamboanga. Paano ngayon yan? Dr. Luciano Gahotos ng Katarman. Paano gagawin natin ngayon yan? Paano gagawin natin ngayon yan? Mga kabunyog, anong gagawin natin yan? Attorney Manny Saez dyan sa Naga City. Lawyer ni Alice Go, pending cases may keep Alice Go. Sinadya yung kaso na yun na walang kwenta, sinampa sa Bamban sa Tarlac para magagamit ni Alice Go na panaming na hindi siya mapipilit na masasagot sa mga tanong. Sabi ni Stephen David, abogado niya, he has advised his clients to tell the truth, but he is also bound to but he also informed her that she has the constitutional rights. Kunwari na lang yung abogado, alam mo naman, siyempre, ganun talaga ang abogado. Ganon din si Harry Roque. Si Topacio sa kanyang client. So nakita nyo ng epekto? Ang epekto ng drama ng ating mga opisyal sa bayan. Ang problema kasi sa kanila, iniisip nila na kaya nilang lukuhin ang Pilipino na hindi maintindihan ng Pilipinas at ng Pilipino kung ano ang nangyayari. So ibig sabihin, di ba ang kay Cassandra Leong, ang kanyang teritoryo ay yung sa Purak Pogo. Bakit sinama nila sa kaso sa Abamban? Nagmamadali kasi hindi pa natatapos ang investigasyon sa Purak. So kung gayon, hindi na natin malalaman ngayon kung magkano binigay talaga ni Cassandra Leong kay Mayor Jing Capin ng Purak, Pampanga. At hindi na rin natin malalaman ngayon
kung magkano rin ang binigay kay Lito Lapid bilang protection money. Tandaan mo, Mr. Lito Lapid, ikaw po yung chairman ng Games and Amusement Committee sa Senado nung iyan ay nangyayari. Kaya anong gagawin natin? Pwede ba natin mapilit? I doubt. Hindi natin kayang pilitin kung ganun ang argumento ng mga dalawang yan. So, ibig sabihin, babalik tayo, ang sistema lamang dito, kung ako si Bongbong Marcos, lalabas ako, ibibreak ko yung protocol, kausapin ko personal si Alice Go, at saka si Cassandra Leong, at aalokin ko na hindi na sila makukulong. Gagawin ko silang testigo, provided magsalita sila, ikituro kung kanino nanggaling ang pera, at kung saan nanggaling ang pera, kung galing ba ito sa droga. At para mapatawag na ngayon kung sino-sino mga taong tuturo nila. Ang problema, kung ang pera na pinanggalingan ay galing sa China, may kapangyarihan ba tayo na ipakasuhan dito at ipa-extradite yung tao sa China? I doubt it. Nagkunwari pa kayo, pare-pareho lang kayo ni Duterte, Mr. BBM, na sa likod ng China, sumasaludo sa China. Hindi ibibigay ng China yung mga nagpadala ng pera kay Alice Go at kay Cassandra Leong. Kahit ano sabihin pa ng dalawang babaeng yan, hindi maniniwala, walang maniniwala na sa kanila ang pera nang galing. Walang maniniwala na sa kanila yung perang yan. So ngayon, ang nawawala sa atin, una, ang perang ito ay hindi na mapupunta sa bayan natin. Hindi na mapupunta sa kaban ng bayan. Ang mawawala, estimated, sa pera sa kay Alice Go, mga 7 billion hanggang 10 billion. Sa Cassandra Leong, hanggang 10 billion din ang mawawala. So bakit? Kasi po, marami pang ibang property na binili si Alice Go. Nakapangalan sa kanya. So, tinatayo ko po, umabot mahigit 15 billion pesos ang nakapangalan kay Alice Go. Ganon din po kay Cassandra Leong. Yung mansion doon sa Purak na nahuli, doon sa resort doon, 2.5 billion yon ang halaga, sabi ni Cassandra Leong. So, anong gagawin natin ngayon? Start na tayo, wala tayong ibang magagawa. Mag-ingay at mumurahin natin sila sa Facebook natin, saka sa Instagram, saka sa Twitter. At mag-TikTok kayo ng pangkontra dito. Yan ang tanging magagawa lang bang natin. So, yan na lamang ang para maintindihan ninyo, I'll just leave it at that. Magbablog na lang ako bukas ng iba pa. At anyway, babalita ko lang, maganda naman ang klase ko sa unang araw ko sa pag-aaral sa Master of Blues. So, shout out kay Sia Clergo. Tama, murahin si Bangag. Maricoy, sa Metro Manila, daming bahay si Alice Go. Aside pa sa Banban. Erlinda Sarmiento, hello Dr. Toto. God bless. Wonder Mike, hindi na mahuli yung kawatan attorney kapag hindi kumanta si Alice Go. Ang mawawala sa atin na, ulitin ko lang, sa pera ni Alice Go, about 15 million, ibabalik ng Court of Appeals kay Alice Go lahat yan. Kasi hindi na natin mapapatunayan na galing sa masama ang pera. Ganon din sa pera na nakapangalan kay Cassandra Leong. Kasi hindi natin mapapatunayan na galing sa masama. Ang problema niyan is mapipilitan ang Court of Appeals ibalik. So anyway, may chance pa naman kung ako ang abogado. Ang gagawin ko, magsasampa ako sa Sandigan Bayan ng tinatawag na unexplained wealth. So kung hindi ma-explain ang wealth, ibibigay pa rin sa pamahalaan ang mga pera pag hindi nila na mapapaliwanag kung saan nanggaling. Ay, Wonder Mike, hindi na mahuli. O, tapos Leonidas Moraga Bindanillo. That's why masaya si Alice Go kasi nasa mabuting kamay o kabuting kamay. Sila Clergo, kahit 1 million years pa yan. O, tama nga.
Marikoy, makukulong daw ng 600 years sa 1,318 years sa money laundering pa lang na case. Ay, kwento na lang yan. Paano mo makukulong kung hindi mo mapapatunayan? Ladies and gentlemen, pag hindi po mapatunayan kung saan kung nasa masama nang galing ang pera, ay hindi nyo maikukulong sa money laundering ang tao. Ang krimen na money laundering, tandaan, ay pagbibili ng kung ano-ano gamit ang pera na galing sa illegal, galing sa krimen. So paano napatunayan na galing iyan sa drugs? Wala. Hindi naman pwede sabihin galing sa trafficking. Kasi ang trafficking, hindi naman yan isang krimen na makakakuha ka ng pera. Iba yan. Kundi krimen lang yan na wala ka makukuha ng pera. Ngayon, sabihin na, ipapatunayan na. Yung mga scam, ay naku, ang hirap patunayan ng scam. Maricoy, tapos Cassandra Daisy, salamat at mayroon tayong isang Toto Kausing na nag-explain para hindi tayo maisahan na paulit-ulit. Siya clear ko, isampa nila. So what? Sabi nila, Maricoy, 87 counts at kinakarap ni Sheila at naku, kahit anong count, kahit 100 counts pa, kung hindi nang patunayan kung saan nang galing. Ang napatunayan lang kasi nila is may pumasok na pera galing sa ibang bansa, ang may kasalanan nitong bangko na tumanggap. Ang bangko na tumanggap ay hindi sila nag-report kaagad sa Pilipinas. So ngayon, anong kasalanan? Wala. Reporting requirements lang. Parusahan na ng bangko.